Ayaw ni Basti. Oh, pinunit ni Basti yan eh. Yan yung house and lot for rent eh. Pinunit niyan ganun. Ayaw ko niyan, namin yan eh. O hindi ba? O sige na. Sinabi ko talaga yun. Marami naman nakakita sa kanya. Tumigil nga kayo. O, sabi mo, ikaw talaga boss dadan. Sinichismis si Basti. Marami nakakita sa kanya. Sinira niya yung for sale. Oo, kaya lang hindi nga lang yan si Basti yung yung pa-post-post niya pa, hindi yun. Pero marami nakakita. Oh, yung nakakita kapitbahay niya, kakilala ko, klasiko yun. O sabi niya mo, pinunit, nakita ko kanina madaling araw. Natin ngayon dito naman tayo sa isang chismis, yung sa house for sale. Ayan po, kagabi marami po tayong mga naging rito, marami tayong mga nakasagutan dito. Sinasabi nila, may ay niya. Sino ba? Sige, ganito na lang. Ganito na lang Ganito na lang. Itong bahay na ito ay nakapangalan na or kasi nga si Pangulong Duterte matanda na. So yung mga properties hinati-hati na rin naman na. At saka mahal naman talaga nito yung anak niyang si Kitty Duterte. O sige, itong bahay na to nakapangalan kay Kitty Duterte. Okay na yon. Oo, itong bahay na to nakapangalan kay Kitty Duterte. Oo, pero itong number na nakalagay dyan sa for sale na yan, hindi yan number ni Kitty Duterte. Number yan nung nanay. Okay? At sinabi nga nung nanay sa kanyang interview sa Bombo Radyo Davao na siya po ay nalulungkot pag pumupunta daw siya dito. Wala daw po yung amo, puros katulong lang daw yung nandiyan. Kaya ibinebenta niya na. O sige, pag ibinenta mo yan, kasi nandiyan yung mga katulong, nandiyan yung mga security team. So pag binenta mo yan, saan natitira yung katulong, security team? Di wala na. At saka ibibenta mo yan dahil lang nalulungkot ka? Unang-una sa lahat, hindi mo man bahay yan. Bahay yan ni Kitty. Unless si Kitty mismo nagsabi na ibenta na yan. Pero I believe si Kitty hindi niya ibibenta to. Iconic tong bahay na to. Tsaka, kailangan ba ni Kitty ng pera? Ang dami-daming pera nung bata na yun, di ba? Kita mo yung mga Hermes niya, yung mga mamahaling gamit niya, mga diamante niya. Kasi nga may trabaho yung bata. Meron yung batang mga endorsement, di ba? So hindi kailangan ng pera nun. Ba't binibenta? Di ba? Yun. Kaya ngayon yung inaano natin na bagamat itong bahay na to ay nakapangalan kay Kitty, nagre-request tayo, Ma'am Kitty, wag mo naman benta tong bahay na to. Alam ko sa iyan, wala naman kami pakialam. Pero maganda, wag mo na ibenta kasi mahal yan ng taong bayan. Mahal mo tatay mo, di ba? Tatay mo, buhay pa naman. Tsaka yung tatay mo, nagre-request tayo, bring him home. Bring him. Paano tayo bring him home? Wala na siyang bahay. Marami pa naman bahay. May bahay si Pulong, si Baste, may bahay pa naman si Inday, may bahay din naman si Kitty. Pwede man nilang kunin yung tatay. Pero gusto ng tatay nyo dito tumira eh. Bigyan na natin to sa kanya. Tsaka talagang very iconic ito eh. Alam mo, ang dami kong mga subscriber na nagsasabi na, uwi pa naman kami, tapos pupunta ako diyan, papapicture ako. Kasi monumento na nga ito. Actually, mas marami pa nagpa-picture dito kaysa sa monumento ni Ninoy Aquino eh. Tsaka sa monumento ni sino ba may monumento? Basta sa mga monumento na may mga monumento, pinakamarami na nagpa-picture dito sa bahay na to. Iconic kasi ito. Kaya ayaw natin mabenta. Gusto natin nga maging museum to eh. Lahat ng mga ginagamit ni PRD na kulambo, ganyan yung mga t-shirt niyang butas-butas. Maganda ma-showcase dito eh. Maganda yun. Para talagang ma-preserve ito. Maganda nga sasabihin ni Pulong dito sa balitang ito. Itong bahay na ito ay hindi na nga sa amin. Itong bahay na ito ay sa mga taga Davao na. Dahil ito ay simbolo ng isang leader na hindi nagnakaw sa taong bayan. Di ba? I believe si Kitty, I believe si Kitty, well off naman yan. May pera naman yan. I don't think na she's in need of money para may benta to. Kung nalulungkot lang kayo, na pag nagpupunta kayo dito, walang tao, wag na kayo magpunta para hindi kayo malungkot. Pabayaan nyo na yan dyan, di ba? Pwede ba yon? Tama naman, di ba? Kasi kaya daw binibenta yan ng nanay niya kasi nga daw pag pupunta dyan nalulungkot kasi puro daw CCTV, ang CR daw may CCTV. Tapos wala na nga yung mga amo. So hopeful tayo na itong kasi buong Pilipinas pati sa ibang bansa yung mga Pilipino nananawagan at nananalangin makauwi si Pangulong Duterte. Kaya sana itong bahay na to pag uwi niya kung ano yung itsura ng iniwan niya, ganun pa rin itsura na uwian niya. Yun lang naman. So nagsalita na si Pulong. At ito po ang balita. Ito po ang balita kasi isang linggo mahigit na wala pong bisita si Pangulong Duterte sa ICC dahil nagkaroon po ng NATO meeting. Yung mga world leaders, so walang nakapasok sa kanyang detention facility. Ngayong araw lang na ito nagkaroon ng dalaw which is si Pulong yung naka-istasyon ngayon doon.
Ngayon, ito yung unang-una na ibinalita ni Pulong sa tatay niya. Oy, psst, yung bahay mo, binibenta na. Ha? Ba't binibenta? Kilala pa naman natin, syempre, bahay niya yan. Mahal na mahal nga niya. May mga bahay pa namang iba, sila PRD. May bahay sila sa Maynila, may bahay naman si Inday, si Pulong, yan. May mga bahay pa sila. At saka, may bahay din naman si Kitty, pwede rin naman siya doon. Pero dito talaga siya umuwi. At saka, ang alam natin sabi-sabi rin ng mga tao rito, wala raw talagang kasama si Pangulong Duterte dyan. Hindi naman daw dyan umuwi yung mag-ina. Oo. Hindi daw dyan umuwi yung mag-ina. Nakita niyo yung malaking bahay na di ba sa TikTok? Si PRD nasa upuan tapos nanonood pa tapos tinatawag siya ni Kitty. Oy, matulog na tayo. Yun, bahay daw yun ng mag-ina. Malaking bahay yun. Yun ang bahay ng mag-ina. Ito, bahay talaga to ni PRD. Pwede naman silang tumira dyan kung gusto nila. Pero hindi sila dyan nakatira. Si PRD lang talaga nakatira dyan. Kasama ni PRD yung mga PSG niya, yung mga katulong nila. Kasambahay nila, kasama nila dyan. Kaya nga, yun, sabi nga, kung ang reason lang ng pagbenta nito is nalulungkot kayo pag nagpupunta kayo dyan, wag na kayo magpunta. Bayaan nyo na yan dyan, doon na lang kayo sa bahay nyo malaki. Pakinggan nito itong balitang ito. Nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng issue ng kanyang tirahan sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Ito'y matapos kumalat ang mga balita sa social media na for sale daw ang nasabing property. Narito ang ulat ni MJ Mondihar. Naging laman ng usapan sa social media ang larawan ng bahay na ito na may building gate na may karatulang for sale. Ang bahay na yan ang matagal ng tahanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Maraming netizens na naghayag ng panghihinayang lalo na't humaharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court at pansamantalang nasa kustudiya ng ICC ang dating Pangulo. Ayon sa panganay niyang anak na si Congressman Paulo Duterte, nalaman na ni FPRD ang issue kahit nasa kustudiya ng ICC. Og baligya ba tong balay sa among lula sa dili daw ito'y baligya di sa musugot. Ayon pa kay Congressman Duterte, mahalaga sa kanilang pamilya na sabing bahay dahil ito raw ang kauna-unahang property ng kanilang ama. So ng imong balay diya sa Doña Luisa ay baligya ba nito bag naman siya nga baligya ba daw nga mo daw na pinakauna niyang balay unya si Hanilet naman daw kaugalingong balay dako daw. Yun binanggit pa si Hanilet. Kasi si Hanilet ang nagbibenta ang may-ari kasi niyan yung bata si Kitty. Pero si Hanilet nagbibenta. Sabi nga ni PRD, ba't niya binibenta yung bahay ko? May sarili naman siyang bahay. Malaki naman yung bahay nila. Bakit di yung ibenta nila? Ba't yung bahay ko binibenta? Kung kailangan ng pera, ibenta nyo yung bahay nyo. Yung bahay ko binibenta nyo, nandito pa ako, buhay pa ako, lumalaban pa ako. Diba? Gusto ko pa nga makauwi sa Pilipinas, makikipagbakbakan pa ako dito sa ICC sa katalinuhan Diba? Tapos parang, alam mo yun, ang pangit kasi talaga na buhay pa yung may-ari, binibenta mo na. Yung mga nagagalit dyan na, oy, wala kang pakialam, boss dada. Putangin na nyo, anong wala kang pakialam? Benta ko yung mga bahay nyo, gusto nyo? Mga gago kayo Channel ko to wala kayong pakialam. Kung gusto nyo magkapakailanmanan tayo, putangin na nyo, bigyan nyo sa akin mga titulo ng bahay nyo, benta ko yan. Kung tingnan ko kung di rin kayo magalit, putangin na mo, boss, dapat binibenta mo yung bahay ko. Putang, pinibenta nga itong bahay ni PRD, bukas buhay pa siya hindi kayo nagagalit Benta ko yung bahay nyo, makita nyo. Pag yung mga magagalit sa akin, ilagay nyo yung mga address nyo dyan. Ilagay nyo yung mga address nyo, pupuntahan ko kayo, nanakawin ko yung mga panty nyo. Kasi bibenta ko sa Baklaran, matutuwa kayo niyan. Boss dada, puta, binenta mo yung panty ko, hindi pa ka nalalaban yan. Ayun na nga, hindi ba lagi kayo may dahilan si Pangulong Duterte, ayaw niyang ibenta yung bahay niya, bahay ko yan Minano ko pa yung sa nanay ko Tsaka nabili ko nga yung katabing bahay sa kapatid ko yan, nabili ko nga yan Sarili kong pera yung ginamit ko dyan pinamana ko yan sa inyo, pag namatay ako, saka nyo na ibenta. Buhay pa ako, putay na, binibenta nyo na. Pag uwi ko, saan ako titira? Sa kalsada. Hindi naman ganun sabi ni PRD, ako lang yun, palamura ko so yun nga sinasabi dito ni Pulong anong sabi ni Pulong? Yun ang pinakauna niyang bahay. Sumagot siya, bakit daw ibenta? Sinabi daw niya, yung bahay mo sa Doña Luisa, binibenta ba? Ibebenta ba? Tinanong niya pa nga kasi bakit binibenta ni Hanilet? Meron mo bang basbas yun? Bibenta ba? Sabi niya, ba't bibenta? Ito, ulitin natin, Ang imong balay diya sa Doña Luisa ay baligya ba nito bag naman siya nga baligya ba daw nga mo daw na pinakauna niyang balay unya si Hanilet naman daw kaugalingong balay dako daw. So mo to yan tubag. So di daw ni pabaligya. Di daw pala pabaligya. Dili na pabaligya. Hindi ba? So ayaw ni tatay, ayaw ni Pulong, ayaw ni Baste. Pinunit ni Baste yan Yan yung house and lot for rent Pinunit niya ganun. Ayaw ko yan, amin yan hindi ba? Sige na. Sinabi ko talaga yun. Marami naman nakakita sa kanya. Tumigil nga kayo. Sabihin mo, ikaw talaga, boss dadan, chinichismis si Baste. Marami nakakita sa kanya. Tinira niya yung for sale. Kaya lang, hindi nga lang yan si Baste yung papost-post niya pa. Hindi yun. Pero marami nakakita. Yung nakakita kapitbahay niya, kakilala ko, klasiko yun. Sabi niya mo, pinunit. Nakita ko kanina madaling araw. Galit naman, tratado ka talaga. Putangin na ka talaga, boss dada. Wala talagang lihim na hindi nabubunyag sa'yo Talaga, kadaldal mo talaga
Pero yun nga nangyari, ayaw ibenta, okay na yun, wag na kayong makulit ha. Yung mga makukulit dyan na sinasabi, ay, mga personal na buhay yan. Putangin lang yan, yun nga ang trabaho natin eh. Yun ang trabaho natin, chumismis. O walang hiya kayo, gusto nyo rin naman ng chismis, kaya nga nanonood kayo ngayon eh. Dagdag pa ni Congressman Duterte na tila simboliko na rin ang bahay sa mga taga Davao at taga-suporta ni Duterte. Kanang balaya, dili na siya actually na masulting kang sabong amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na, kinahimo na nilang atuhanan ng lugar. Lumalabas na tila Ano, tinan nyo, daming tao na yan. Again sabi nga niya, yung bahay na hindi na yan sa amin. Yung bahay na yan, sa mga taga Davao na. Bakit? Kasi yan yung gustong-gusto nilang puntahan para pa-picture-picture sila. Kasi proud sila na ang isang dating taga Davao, naging presidente, dito nakatira, kaya nagpupunta sila dyan. Tapos ito nga, nung i-raid nga sana daw yan ng mga pulis, kusang loob din nagpunta yung mga tao dyan para ipagtanggol yung bahay niya. Ganyan nila kamahal yan. Kaya, miski ako, ayoko na mabenta to. Mas maganda ma-preserve ito at ma-enjoy ng taong bayan at magkaroon tayo ng isang simbolo ng isang leader na maayos na nungkulan sa Pilipinas, hindi magnanakaw katulad ni Bongbong. naging pilgrimage site na ang bahay para sa mga Duterte dahil supporters o DDS na patuloy na bumibisita rin. Totoo yan naging pilgrimage site yan. Diyan lahat ng may mga Muslim, Christian, Katoliko, nagro-rosaryo diyan gabi-gabi, novena, rosary. Nagpunta nga kami diyan nila Coach Oli, nag-novena tsaka nag-rosary sila diyan. O, di ba? So, yung bahay na yan somehow nagsasama-sama mga tao diyan para magdasal. Minsan nga pag walang makain, pumunta diyan dahil marami nagbabagsak ng pagkain diyan, nakakain sila libre. Malaki na itutulong nitong bahay na to sa sa mga tao diyan both ways. Kaya maganda, wag na ibenta. Oh, di ba? Nagdadasal yung mga tao diyan. Kahit pa paano, hindi naman yan simbahan. Pero, yun nga, nagdadasal sila kasi nga pinagdadasal nila. Unang-una yung nakatira dyan. Sino? Si PRD, makauwi. O, tapos pinagdinadasalan din nila yung bahay na hindi masalaula. O, kayo kaya, yung simbahan nyo, ibenta ko. Payag kayo. Doon di kayo nagdadasal. Langya, o. Ito bilang pagsuporta sa dating Pangulo. Ayon naman kay Congressman Duterte, kapag makabalik na sa Pilipinas si FPRD mula sa ICC custody, sa bahay na ng kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman siya maninirahan. Ako! Pucha, patay yan. Nagkabalikan patuloy yung dalawa. Kaya wag nyo ibenta yung bahay na yan. Kasi pag binenta nyo yung bahay na yan, magkakabalikan tong dalawa. O pag nagkabalikan tong dalawa, paano na yung ibang girlfriend? Chismoso! Walang hiya ka. Di ba? Si mama namo ni sulti gyud nga og pohon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. Para sa Diyos sa Pilipinas. Palakpakan. Di ba? So at least hindi na mabibenta. Ayaw ni PRD, ayaw ni Pulong, and hopefully ayaw din ni Kitty, di ba? Syempre, love na love niya yung papa niya. So hopefully ayaw din ni Kitty, di ba? Itong number na to, number ni Hanelit yan, yari kayo. Pinost nyo pa. Ano yan? Yung numero na yan. Si Hanelit na nagbebenta, hindi naman kanya, sa anak naman yan eh. Bago, Ma'am Hanelit, huwag mo na benta yan. Pag nagpupunta ka naman dyan sa dahig, ang gaganda ng mga bag mo, mamahalin. Unahin mo na benta yun. Baka, syempre, sikat ka rin naman. Baka pag ikaw may-ari ng bag, binenta mo, baka doble na yung presyo nun. Di ba? Tsaka benta mo yung mga diamante mo, yung mga ganun, mga alahas. Saka na itong bahay. Pagka, may pera na ako, saka mo na ibenta to, ako bibili nito. Mag-aambag-ambag kami ng Banateros para mabili namin to. Pwede na. Siguro, 1 milyon ako, 1 milyon si 5 kami. 6 kami pala. 6 na milyon kaagad yun. Saan ka naman? Di ba? Pag-ipon muna kami tig 1 milyon. 6 na kami, 6 na milyon. Di ba? Pwede na siguro yun. Gagawin naman namin tong, pagka talagang gusto nyo ibenta to, at gagawin namin tong museum. Museum, walang entrance, ha? Di, joke lang. Joke lang. Gusto ko lang kayong pasayahin.